Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 22, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. I want to see him in jail. We all see him in jail. Kasunod ng pagkakadakip kay ex-Congressman Arnulfo Teves sa Timor-Leste, pamilya ng pinaslang na si Governor Roel Degamo nais makita ang itinuturong mastermind sa likod ng rehas. Pagpapauwi sa designated terrorist, tiniyak ng Pangulong Marcos. Mag-average na lang tayo sa 130,000 passengers per day na ngayon. Sa 7 days, more than 1 million yan. Bilang ng mga pasaherong daragsa sa mga paliparan, inaasahang tataas pa ng 15% ngayong Semana Santa. Ramdam nyo na ba? Panahon ng tag-init, opisyal nang idineklara ng Pag-asa. At sa ating balitang showbiz, ano ang bagong international project ni Lovie Poe? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ikinatuwa ni Pamplona Mayor Janice Degamo ang pagkakahuli sa dating mambabatas na si Arnie Teves, ang itinuturong salarin sa naganap na Pamplona Massacre nung nakaraang taon. Samantala, tiniyak naman ng Justice Department ang kaligtasan ni Teves para harapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa korte. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Alas 4 ng hapon nitong Huwebes, inaresto ng otoridad sa Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr., ang inihinalang mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong nakaraang taon, habang naglalaro ng golf sa Delhi Top Golf Driving Range Bar. Simula noong Pebrero, subject na si Teves sa red notice ng Interpol, ang request na ibinababa sa lahat ng law enforcement sa buong mundo para malocate at maaresto ang isang individual na may pending extradition o pag-surrender. Ikinatuwa ito ni Pamplona Mayor Janice Degamo, ang may bahay ng pinaslang na governor. Our wait is long over. Talagang tagal din nating naghintay. Nagdasal kami at naniniwala kami that this is an answered prayer. Talagang naniniwala ako na ang Diyos naman na sinasamba natin is God of Justice, kaya ibibigay niya yun kay Roel at ibibigay niya yun sa mga kasamahan ni Roel na that was murdered with him. So walang mapaglagyan ng aming katuwaan talaga. That is really how we feel right now. Aniya, matapos ang isang taon, gugulong na rin sa wakas ang paglilitis sa pagpatay sa kanyang asawa at ilang individual na nadamay sa Pamplona Massacre. I want to see him in jail. We all see him in jail. Kasi magpapaalala yan sa lahat na kesyo mayaman ka, mahirap, talagang the jail is for everyone who committed crimes. So dapat pakita namin siya na ipapasok sa jail. Naghihintay na lamang sila ng development sa aksyon ng pamahalaan at anumang oras ay luluwas sila patungong Maynila. Pero giit naman ng abogado ni Teves, it must be emphasized that Mr. Teves' arrest in Timor-Leste is not indicative of his guilt in any case in the Philippines, nor was it because of violation of any, but simply because of the mechanisms inherent in the system of Interpol. May mga abogado na rin na nag-aasikaso kay Teves sa Timor-Leste sa pangunguna ng dating East Timor Minister of Justice na si Tiago Amaral Sarmento. We will just wait for the DOJ's rude awakening, which will happen soon enough, as its cases against Teves continue to collapse under the weight of lies and fabrications, just like wild animals in their death throes making the most noise just before they die. Tiniyak naman ng Department of Justice ang kaligtasan ni Teves na mahaharap sa patong-patong na kasong isinampa sa kanya sa korte. Samantala, nasa Timor-Leste na rin ang ilang opisyal ng National Bureau of Investigation. Yung pinaka-priority po ni Secretary Remulla ngayon, yung kaligtasan po ni Ginoong Teves. Alam ho natin na napakalaking kaso ito para sa atin, and we just want to make sure that he is here to stand trial safe and sound. Ayon sa DOJ,
may dalawang paraan na pwedeng gawin para mapauwi na ng Pilipinas si Teves. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan ipadala doon sa Timor-Leste, such as the warrant of arrest, yung investigation sheet dito sa Pilipinas. Pero dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste, kaya deportation ang mas madaling gawin, lalo na at kansilado na ang travel passport ng dating congressman. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na maiuuwi sa bansa si Teves at gugulong ang hustisya. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naniniwala naman ang dating Senator Antonio Trillanes na magsisilbing halimbawa umano ang pag-aresto sa pinatalsik na Congressman Arnulfo Teves Jr. sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police sa paraan kung paano rin aarestuhin ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, kapareho ang magiging sitwasyon ni Duterte kay Teves oras na lumabas na ang warrant ng International Criminal Court at kapag padadaanin rin nito sa Interpol. Bahagi raw kasi ito ng obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas. Pero giit ng former legal counsel ni Duterte na si Salvador Panelo, iba ang sitwasyon ni Teves dahil mayroon itong kasong kinakaharap sa korte ng bansa. Paalala nito, hindi na miyembro ang Pinas ng ICC. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ICC investigation ukol sa mahigit 6,000 kataong nasawi sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Nagsimula nang dumagsa sa mga paliparan ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Magpapakalat naman ang otoridad ng libo-libong uniformed personnel para matiyak ang kaligtasan ng marami ngayong taon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Maagang flight ni Maita pa Hong Kong, inasahan na niya ang pagdagsa ng maraming pasahero na mabiyahe lalo't malapit ng Semana Santa. Ayoko kasing nakikisabay sa dami ng tao kasi kanina nung papunta dito medyo nag-traffic na eh. So ayun, sigurista ako na nandito ako by mga how many hours ahead. Ang OFW naman na si Jeff na galing Dubai, sila Jari magpabook sa kapatid niya ng mas maagang flight pa uwing Mindanao. Siyempre, mahirap na sumakay din. Isa doon, siyempre, dating pa sa probinsya, pag sakay doon, mababas pa ulit ako. Mahirap na, puno na yung mga bus masyadong sakayan sa amin. Tuloy-tuloy naman dating ng mga pasahero na mabiyahing domestic at international flight ngayong hapon sa Terminal 3. Sa monitoring ng Manila International Airport Authority, umaabot na sa 128,000 ang daily average na dagsa ng pasahero sa parehong domestic at international flights. Madaragdagan pa raw ito hanggang 15% pagpasok ng Holy Week kung saan mas inaasahan ang bugso ng mga pasahero. So give and take that dagsayan, give and take that dagdag sabihin natin na another 10 to 15%. So that means if you calculate the whole thing for 1 week, just mag-average na lang tayo sa 130,000 passengers per day na ngayon, sa 7 days more than 1 million yan. Apilan naman ng MIAA sa immigration, pabilisin ang proseso. We would like to ease up. Hindi ko sinasabing matatapos natin yung may talagang totally seamless. Magkakaroon ng konting queue yan. Kasabay na inaasang dagsa ng mga pasahero sa iba't ibang paliparan, nakatutok ang pamunuan ng MIAA sa anumang pwedeng mangyari, gaya na lamang ng power outage na pwedeng makabala sa buong operasyon. In the event na mag-fluctuate, pagpaligay natin yung T3, aandar pa rin po yung check-in, aandar pa rin po yung immigration, aandar pa rin yung x-ray at final x-ray, aandar pa rin yung boarding gate, kahit pa paano at aandar yung ilaw. Hindi ko lang mo may masasabi, baka naman yung aircon kakapusin. Samantala, nagbigay naman ng LTFRB ng lagpas 1,000 special permits para sa mga pampublikong sasakyan. Habang sa isinagawang interagency meeting, tiniyak naman ng PNP na magde-deploy sila ng lagpas 50,000 kapulisan sa bansa para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Habang nasa 3,000 naman ang ikakalat ng mga MMDA traffic enforcers para magmando ng trapiko sa Kamaynilaan. With this, to our appreciation, there is sufficient enough personnel or manpower that is deployed
in the different areas of concern, kagaya sa kalsada at sa mga convergence sa ports and airports. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Handang-handa na rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong paparating na Semana Santa. Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, nagpakalat na sila ng mga tauhan para inspeksyonin ng iba't ibang terminal sa bansa at masiguro ang seguridad at maayos na biyahe ng mga sasakyan. Magkakaroon naman ng random drug testing sa mga bus driver at operator para sa kaligtasan ng mga biyahero. Alerto po ang LTFRB kasama po ang ating mga regional offices at may mga nakaantabang po silang angkop na security at safety measures sa kanilang regions. Kaugnay pa rin ng paggunita ng Semana Santa, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang number coding ng mga sasakyan pagsapit ng Huwebes at Biyernes Santo. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ito ay para bigyang daan ng holiday break para sa magsisiuwian sa kanilang probinsya. Ibabalik naman ang number coding scheme sa Black Saturday, March 30. Suspendido rin na ang operasyon ng Pasig River Ferry service simula yan Huwebes Santo hanggang March 30. Balik regular naman ang operasyon nito sa susunod na Lunes, April 1. Mga ka-A to Z, ramdam nyo na rin ba ang tag-init? Opisyal na kasing idineklara ng State Weather Bureau Pag-asa ngayong Biyernes ang pagsisimula ng summer season. Ayon sa Weather Bureau, tapos na ang panahon ng amihan o Northeast Monsoon. Ibig sabihin yan, asahan na ang mas mainit na panahon sa mga darating na araw. Samantala, nagpaalala naman ng Pag-asa sa publiko na magdala ng mga pananggas sa init at uminom ng maraming tubig lalo na ngayong Holy Week break para hindi tamaan ng heat stroke. Makikiisa ang Pilipinas sa taunang global movement na Earth Hour campaign. Bukas po yan, March 23, simula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ay bilang kampanya sa pangangalaga ng kalikasan at sustainable living, kaakibat ng paglaban sa epekto ng climate change sa mundo. Sa loob ng isang oras, hinihikayat ang lahat ng individual, kabahayan at mga establishmento na magpatay ng kanilang mga switch para bigyan daan ng pagpapahinga ng mundo mula sa carbon emissions at paggamit ng fossil fuel. Napili naman ng Worldwide Fund Philippines ang Manila bilang partner nito sa opisyal na pagdarausan ng event. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ng pagkikiisa ng Department of Health kung saan marami sa mga empleyado nito ang makikiisa. Target na mabit ng buong mundo ang record ng 2023 kung saan umabot sa 190 na mga bansa ang nakiisa sa hindi paggamit ng kuryente na may kabuang 410,000 hours. Nagsimula ang Earth Hour campaign noong 2007 sa Sydney, Australia, hanggang sa maging pangmalawakang advokasya na kontra global warming. Abiso sa ating mga motorista, kapit na po dahil magkakaroon ng dagdag presyo sa produktong petrolyo sa darating na Martes. Batay sa abiso ng Department of Energy, maglalaro sa piso at 70 sentimo hanggang mahigit 2 piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 35 centavos hanggang piso 50 naman sa kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso 40 centavos hanggang 1.50 ang sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng ahensya, bunsod dito ng pagtaas ng demand ng China at Estados Unidos dahil sa bumubuting lagay ng ekonomiya at ilan pang isyung global politikal na nakakaapekto sa galawan ng presyo sa merkado. Susunod kasabay ng pagtaas ng kaso ng pertussis sa Quezon City at buong bansa, Pasig City nakapagtala na rin ng 25 kaso, karamihan mga sanggol. At after Batang Quiapo, Lovey Po, Road to International Film, muli ang pelikulang niluluto, alamin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z.
Kaugnay ng outbreak ng pertussis o whooping cough sa Quezon City, kinumpirma din ngayong araw ang naitalang 25 kaso sa Pasig City. Ayon sa ulat ng Pasig LGU, 17 dito ang aktibong kaso habang 8 naman ang under probable cause o case. Samantala, 2 naman na ang nasawi sa naturang lungsod. Dagdag pa ng Pasig City, karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mga sanggol na wala pang 2 buwan at hindi man lang nabigyan ng pertussis vaccine. Inihimok naman ng lokal na pamahalaan ang lahat ng residente na magpabakuna ng pertussis vaccines sa kanilang pinakamalapit na health center para maiwasan ang sakit. Gayunpaman, sa kabila ng naitalang kaso, nilinaw ng Pasig LGU na hindi pa kinakailangang magdeklara ng outbreak doon sa kasalukuyan. Hinihimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Army na palakasin ang kapasidad nito pagdating sa cyber security. Kasabay ng selebrasyon ng ika-127 na anibersaryo, ipinahatid ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang mensahe ng Pangulo sa kasundaluhan na paigtingin pa nga ang kakayahan ng Army pagdating sa seguridad sa internet, maging ang kahalagahan ng pagiging handa ng sandatahang lakas ng bansa laban sa anumang banta sa teritoryo at soberanya. Our ability to counter cyber threats is also of great importance. Given this emerging threat, I urge the Philippine Army to bolster its cybersecurity capabilities to keep up with the rapid technological advancements and help maintain the country's security and stability. Nananatiling pinakamalaking trading partner daw ng Pilipinas ang China. Yan ay ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. Sa kabila yan ang tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng ambassador, patuloy ang paglago ng ekonomiya ng China kaya malaki umano ang ambag ng Pilipinas sa kabuuang estado nito. China has been the largest trading partner of the Philippines for 8 consecutive years, and investment in the Philippines has also maintained rapid growth, making it one of the largest sources of investments. Sa patuloy na pag-usad ng economic charter change, tinawag ni Senator Sonny Angara ang pagsusumite ng Kamara ng kopya ng RBH 7 sa Senado na isang good development. Ayon kay Angara, mainam lang na maisumite muna sa Senado bago ito dumiretso sa Commission on Elections na una sanang target ng mababang kapulungan. Pero tiniyak ni Angara na pag-aaralan nilang mabuti sa plenaryo ang naturang panukala bago ito iakyat sa Bicameral Committee. Sa panig naman ng mataas sa kapulungan, inamin din ni Angara na pahirapan sa ngayon na maipasa sa Senado ang RBH 6 dahil tutol ang ilang mambabatas dito. Kumpiyansa naman ang senador na maipapasa ang RBH 6 bago ang ikatlong sona ng Pangulong Marcos sa Hulyo. Good. Okay, that's a good development. At least may movement on that part. Kami dito sa Senado, medyo pa rin, challenge makuha yung 18 boto. But ganun pa man, nag-hearing pa naman kami. Pinatitiyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lahat ng mga bangko at e-wallet financial scheme na panatilihin ang serbisyo at maayos na transaksyon ng PesoNet at InstaPay ngayong Holy Week. Pansamantala kasi magsususpinde ng operasyon ng mga bangko mula Huwebes hanggang Biyernes bilang paggunita sa Semana Santa. Samantala, isasagawa naman sa Lunes sa March 25 ang nationwide simultaneous earthquake drill para yan sa unang kwarter ng taon. Ito ay bilang paghahanda sa anumang banta ng lindol na pwedeng tumama ng walang tinatansyang oras. Hinihikayat din ng Office of the Civil Defense ang publiko na makita, cover and hold sa isasagawang earthquake preparedness drill. Pinagtibay na ng United Nations General Assembly ang kauna-unahang global resolution sa artificial intelligence. Target itong himukin ng lahat ng mga bansa na ingatan at protektahan ang karapatang pantao maging ang mga personal na impormasyon kasabay ng paggamit ng AI. Naniniwala ang UN na mas maaabot ng mundo ang Sustainable Development Goals kung magiging ligtas at maayos ang paggamit nito.
ating balitang sports, magbabalik sa ring si Pinoy boxer at Olympic medalist Yumir Marshall. Bukas na po yan, March 23 sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Ito ay para sa kanilang harapan ng Thai super middleweight boxer Todd Saxinam. Ayon kay Marshall, dream come true ang nakatakdang laban bukas dahil pangarap umano niya na dito ganapin mismo sa bansa ang kanyang boxing match. Sa isinagawang weigh-in, tumimbang si Marshall ng 185 pounds lamang sa Thai boxer na may bigat lamang na 168 pounds. Kumpiyansa si Marshall na mauungusan ng kalaban lalo't walang patid ang kanyang pag-iensayo kasabay ng umano'y home court advantage. Ito na ang magiging huling professional fight ni Marshall bago ang kanyang full-blown training para sa Paris Olympics ngayong taon. Sa aming pagbabalik, bagong international project na kasama si Lovie Poe, alamin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, matapos ang matagumpay niyang pagganap bilang si Mokang sa teleseryeng Batang Quiapo, sasabak naman ngayon ang award-winning actress na si Lovie Poe sa isang international film kasama ang Canadian actor na si Adam Beach. Ipo-produce ang pelikulang ito ni Gary Brown, ang direktor sa likod ng sikat na series na Prison Break at Agents of S.H.I.E.L.D. ng Marvel. Sa post ni Lovie Poe sa Instagram, ibinahagi niya ang screen grab ng exclusive article ng Deadline patungkol sa proyekto. Anya, masayang-masaya siya sa oportunidad na makatrabaho ang mga magagaling na filmmaker at maging bahagi ng isang inspiring true story ni Paul and Marie Fullerton. Excited din siya na ibahagi ang good news na ito sa lahat. Sa ngayon, katatapos lang din niyang gawin ang isang US indie film na Bad Man kasama ang American Pie star Sean William Scott. Hi! Friday na. Sa ating Pampa-GV, nagbigay aliw si Lola sa netizens dahil sa cute na reaksyon nito habang hinihintay ang order na pagkain sa restaurant. Kung bakit, silipin sa video. Gulat siya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa businessman na si Aristotle Onassis. Ayon sa kanya, sa panahon na ang nararamdaman ay kadiliman, nararapat na makita natin ang kaliwanagan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!